Tiniyak ng Malacanang na magiging independent ang binubuong komisyon na mag-iimbestiga sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sa katunayan, kabilang daw sa iimbestigahan ang pagdawit sa pangalan ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mase, kailan i-anunsyo ang mga miyembro ng komisyon na ito? Cheryl, i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang bubuo sa Independent Commission sa loob ng 48 oras. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang 3-day state visit sa Phnom Penh, Cambodia. Mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi, walang politiko na magiging miyembro ng Independent Commission. Ito ay para matiyak ang independence ng investigasyon tungkol sa umano'y anomalya sa flood control projects. This is an investigative commission, so they are not there to they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, o kung saan. At kung hindi pa sila mag-appear, hindi pa sila sumagot doon sa akusasyon sa kanila, o hindi sila nag-appear para mag-testify, doon sila makukontempt. Base raw sa inisyal na impormasyong natanggap ng Malacanang, mukhang nagsimula ang mga maanumalyang kalakaran noon pang 2003 at napabayaan na. Kasama sa mga iimbestigahan ang mga mambabatas na pinangalanan ng contractor na si Curly Discaya. Sisiyasatin din ang pag-link ni Discaya sa pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng Pangulo, madalas na biktima ng name-dropping ang matataas na opisyal ng pamahalaan. Gaya niya. Alam naman ninyo yan, nina-name drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At huwag silang masyadong gullible. Ang tanong, handa ba ang Pangulo na bigyang proteksyon ang mga Discaya gaya ng hinihiling nila? If there is a recognized threat, then of course we'll protect them, not because they are making allegations, not because they are part of the investigation, but because they're Filipinos. Dahil sa mga isyu ng anomalya, tinanggal na sa 2026 proposed national budget ang 275 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Maaaring ilagay na lang daw ito sa ibang alokasyon gaya ng health at education. Cheryl, tiwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maaapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon sa kabila ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ng Pangulo, nasa internal issues na ng Senado kung si Senador Tito Soto naman ang umupo bilang Senate President kapalit ni Senator Chis Escudero. Samantala, bandang 3:00 ng hapon kanina ay nakabalik na dito sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang 3-day state visit sa Phnom Penh, Cambodia. At bukod dun sa kanyang 3 kasunduan na nilagdaan, kabilang yung sa transnational crime, sa air services at sa higher education, nagkasundo rin daw ang Cambodia at ang Pilipinas na magpapadala ang Pilipinas ng 5 Filipino observers na tutulong para maresolba ang border issue sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.